Magandang araw po sa ating lahat. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, mahalin po natin ito. Pag-uusapan po natin itong latest development. Si dating President Rodrigo Roa Duterte ay naghayag na bilang isa sa mga abogado ni Sara Duterte sa kanyang impeachment. Ang Vice President ay binanggit niya ni Sara Duterte that the former President Rodrigo Duterte ay sasali sa kanyang legal team against sa impeachment na reklamo na pinail sa kanya. Sabi ni Sara Duterte, since hindi ko tatanggapin yung pera, mag-lawyer siya para sa akin. So, if you remember, nag-offer si President Duterte sa kanyang anak na magpapadala ng pera at ayaw naman ni Sara tanggapin. At ito ay nag-offer si President Duterte bilang collaborating counsel sa lahat ng kasong isasampa sa kanya. Ito yung father and daughter relationship. Dito mo makikita ang pagmamahal ng pamilya sa isa't isa. Walang amang magpapabaya sa kanyang anak na pababayaan lang at lumalaban sa isang mahirap na bagay. Pero in this case, nakikita ko personally dahil wala namang pwedeng i-file na kaso kay Sara, wala namang ebidensya, nasa commission on audit na yan. Cleaner na nga ng COA, but sa binanggit nga ni Vice President Sara, parang kung lang ito, inconvenience. At ito po yung pagdadalo sa mga hearing na gagawin. But ito ay sasali si President Rodrigo Duterte bilang abogado. Ano ba ang background ni President Duterte? Matagal itong abogado. City fiscal ito. Araw-araw nagre-report sa korte yan. Klase-klaseng kasong inaharap para sa bayan to represent the Republic of the Philippines. In this case, makikita natin na sa kanyang pagkaabogado bilang presidente, ay makikita natin yung kanyang talino. And ito ay ino-offer ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa kanyang anak na maging abogado ng anak during the impeachment. He will be one of the lawyers for all the cases, binanggit ni Sara Duterte. Sa ngayon ay inayos pa ata ang mga dokumento ni President Duterte sa Integrated Bar of the Philippines para he can represent as a lawyer in court at the same time makaperma ng mga dokumento na nangangailangan. Si Vice President is confident she can handle this debacle, stressing, I did not break any law. Alam na alam ni Sara yan. Yung lahat ng gagawin niya ay tukma sa batas. Kaya nga tinatawag, sinabi na mismo ng ombudsman, tinatawag ang confidential yan for the security of our country. Hindi mo naman pwedeng i-divulge yan. At binanggit mismo ni Senator Lacson na yung isa sa mga purpose niyan ay to secure the country. At sino ba naman ang magbibigay ng information to secure ng ating bansa kung iyo namang babanggitin sa publiko. On the other hand, ito ay na-clear na ng Commission on Audit. At alam ni Sara ito bilang lawyer. Hindi magagambol si Sara sa kanyang karir kung hindi niya alam yung kanyang ginagawa legally. So, Vice President is facing 3 impeachment. Natural, yung mga nagpapile ng kaso sa kanya, mga kalaban ito ng mga Duterte, Makabayan Bloc, and progressive groups, Akbayan and civil society groups. At saka yung pare at ilang mga lawyer. So, ito po yung development ng ating latest development kung saan si dating President Duterte ay magre-represent ng kanyang anak. Kaya binabanggit ko dito, long time ago, kahit yung impeachment dapat hindi personal. Ito parang personal grudge nito laban sa mga Duterte. Walang hinto ang mga kaso dito. Noon pa yan, magkalaban na talagang iniipit nila si President Duterte. But you must remember, si President Duterte, ang daming NPA front during his time, ang nalagas niya, no? Na-solve niya yung peace and order at saka yung comprehensive development plan ng 911 dito sa lungsod ng Davao. Ngayon, napaka-progressive ng city. And of course, yung issue ng recruitment
mga kabataan at the time na Secretary si Sara Duterte sa Department of Education ay very tough siya dito. So, in relation to this, makikita mo yung bangayan, yung labanan dito long time ago ng Makabayan Bloc at saka sa Duterte camp. But I think tama na rin itong nangyari at ito ay welcome ni Vice President Sara na doon na sa court. Ito talaga dapat na process. The one who will interpret the law in your exercise of your duties and responsibilities ay ang korte, judiciary. Kaya nga may separation of power yan eh. You have judiciary, legislative, and executive. Yung taga-enforce ng batas ay yung opisina ng presidente. Yung tagagawa ng batas ay yung Kongreso at saka Senado. Kung tama yung ginagawa ng lahat, lalong-lalo na sa interpretasyon ng batas, ay yung judiciary. But in this case, ay parang meron ng desisyon. Araw-araw nga, iniimbestiga at yun, pag nagkamali ka, piprisuhin ka. Mainit masyado. So, it's good na magsisimula na yung process na yun. But initially, sa binanggit ng mga senador, ay divisive ito. Marami nangyari ito sa mga pamilyang nandyan sa Senado. And besides the fact, masikip na masyado yung panahon. But nevertheless, ay ni-welcome pa rin ng Vice President na magkaroon ng panahon siyang masagot ito at maayos lahat itong issue na ito. On the other hand, ang sumali sa kanyang team, naghahanda, ay ang kanyang ama na si President Rodrigo Duterte. Isa sa magaling na abogado sa lungsod ng Davao na naging presidente. Sino bang presidente ng mga abogado? I think si Ferdinand Marcos lang at saka si President Rudy Duterte. Alam mo, isa sa magandang qualification bilang presidente, pag-usapan natin ito someday, dapat yung presidente ay abogado. Kasi siya yung nag-i-implement ng batas. Makikita mo yung the old Ferdinand Marcos, yung father ng presidente natin, Bongbong Marcos. Magaling yon, matalino yon, si President Ferdinand Marcos. And of course, si Duterte, makikita mo yung enforcement ng batas. Merong spirit of, what they call this, parang walang doubt sila na yung ginagawa nila ay based on law. Kaya nagkakaroon ng proper order yung ating bansa. So hanggat sa muli, at ito, ang ating binabanggit, President Rodrigo Duterte ay isa sa mga abogado ni Sara Duterte sa pagdating ng impeachment. Maraming salamat po and God bless Philippines. This is Councilor Dayang Hirang and Happy New Year sa ating lahat. God bless Philippines. A political analyst, Danny Dayang Hirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.